fulfill my duties as President of the Philippines to serve and defend its fundamental law, preserve and defend its fundamental law, execute its just law, do Magandang araw mga kaibigan. Sa video na ito, ating tatalakayin ang buhay at karera ng isa sa mga pinaka-iconic na leader sa kasaysayan ng Pilipinas, si Corazon Cory Aquino. Mula sa kanyang kabataan, pagpasok sa politika, hanggang sa kanyang pamana bilang unang babaeng pangulo ng bansa, ating aalamin ang mga mahahalagang bahagi ng kanyang makulay na buhay dito sa Pinoy Wisdom. Si Maria Corazon Sumulong Cojuangco ay isinilang noong Enero 25, 1933 sa Tarlac, Pilipinas. Siya ay mula sa isang prominenteng pamilya ng mga negosyante at politiko. Nag-aral siya sa St. Scholastica's College sa Maynila at kalaunan ay nagtungo sa Estados Unidos upang mag-aral sa Ravenhill Academy sa Philadelphia at sa College of Mount St. Vincent sa New York, kung saan siya nagtapos ng Bachelor of Arts degree in French. Noong 1954, pinakasalan ni Cory si Benigno Ninoy Aquino Jr., isang batang politiko mula sa Tarlac na kalaunan ay naging kilalang senador at pangunahing kritiko ng diktador na si Ferdinand Marcos. Nagkaroon sila ng 5 anak, sina Maria Elena, Aurora Corazon, Benigno III, Noynoy, Victoria Elisa, at Cristina Bernadette, Chris. Ang kanilang pamilya ay nagkaroon ng malaking papel sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang buhay ni Cory ay nagbago ng arestuhin at ipatapon si Ninoy noong panahon ng martial law. Noong 1983, si Ninoy ay pinaslang pagkarating niya sa Pilipinas mula sa Estados Unidos. Ang pagpatay kay Ninoy ay nagdulot ng malawakang galit at protesta laban sa rehimen ni Marcos. Dito, nagsimulang makilala si Cory bilang simbolo ng paglaban para sa demokrasya at hustisya. Noong 1986, tumakbo si Cory bilang pangulo laban kay Ferdinand Marcos sa snap elections. Sa kabila ng malawakang dayaan at pandaraya, ipinahayag ng mga tao si Cory bilang tunay na nanalo sa halalan. Ang People Power Revolution na naganap noong Pebrero 22-25, 1986, ang nagpatalsik kay Marcos at nagluklok kay Cory bilang unang babaeng pangulo ng Pilipinas. Bilang pangulo, nagpatupad si Cory ng mga reforma upang maibalik ang demokrasya sa bansa. Isa sa mga pangunahing hakbangin niya ay ang pagbabalik ng konstitusyon noong 1987 na naglalayong ipagtanggol ang karapatang pantao at palakasin ang demokratikong institusyon. Subalit, hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersya. Ang kanyang administrasyon ay hinarap ng ilang kudeta at mga hamon sa ekonomiya, ngunit nanatiling matatag si Cory sa kabila ng mga pagsubok. Matapos ang kanyang termino noong 1992, nagpatuloy si Cory sa kanyang advokasya para sa demokrasya at karapatang pantao. Naging aktibo siya sa iba't ibang non-governmental organizations at nagbigay ng suporta sa mga inisyatiba na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng bansa. Noong Agosto 1, 2009, pumanaw si Cory Aquino dahil sa colon cancer. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding lungkot sa buong bansa at nagbigay daan sa malawakang pag-alala at pagbigay pugay sa kanyang buhay at kontribusyon sa demokrasya. Si Cory ay kinilala bilang simbolo ng kapayapaan, tapang, at integridad. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Corazon Cory Aquino. Isang buhay na puno ng dedikasyon, tapang, at inspirasyon. Salamat sa inyong panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga kwento ng mga kilalang personalidad. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.